Ayan. Namiss ko tong kantang to eh. Ikaw ba, Majeng? Hello, Majeng! Magandang hapon! Diba? Ay, wait lang. Walang microphone si Majeng. Ulit, Majeng! Bati ka muna sa ating mga masugid na tagapanood. Talaga ba? Oo, madami tayong viewers. Wow! Mga 30 million lang naman. Sige, go! Bati ka muna. Magandang hapon po, Ate Polly. At saka, syempre, first episode ulit ng Tuklas UPLB ngayong season. Yes, namiss ka namin, no? Ilang bang bigla kami tumahimik, no? So kumusta ka ba muna? Kumusta okay bang Ovikre? Marami ba kayong ginagawa ngayon? Sa mga susunod na araw siguro madami kaming magiging activities. Oo, at yung malapit na kaming deadline, no? Mga reps. Paalala lang. RSR ulit ba? Oo. Simulan nyo na. Ba't nyo ba pinapalungkot yung mga sarili? Hindi kami lang papalungkot. Nire-ready lang namin ang aming mga sarili, di ba? Ayan. Dahil dyan, Majeng, the floor is now yours. Ayan, no. So, para sa unang episode ng Tuklas UPLB, para sa bagong season ng Galing, yung in-interview namin o feature namin ay tungkol sa isa sa mga napapanahong issue ngayon. So, kanina nabanggit mo, Ate Polly, yung mga statement. So, medyo may related yon topic namin doon sa mga pahayag ng mga iba't ibang kolehiyo ngayon. So, ayan, para sa episode na to, narito, panoorin natin ang naging panayam ni Liana kasama ang isa sa mga expert mula sa Interdisciplinary Study Center ng UPLB. Magandang hapon mga classmates! Nagbabalik ang Tuklas UPLB upang buuin ang inyong biyernes ng mga kaalaman patungkol sa research and extension. At para buksan ang ating programa this season, ang ating kwentuhan ay nakasentro sa isang center sa UPLB na tumatalakay sa makabuluhang usapin ng climate change at napapanahong issue patungkol sa disasters. Kasama natin ngayong hapon ang chair ng UPLB Climate and Disaster Risk Studies Center. Malugod ko pong pinapakilala sa inyong lahat si Dr. Yusuf A. Sukol. Good afternoon po. Magandang hapon, Liana. Salamat sa iyo at sa mga kasamahan mo sa Ovikre. Sa ating mga tagapakinig at mga tagapanood, magandang hapon sa inyong lahat. Okay po, para po sa ating unang katanungan, ano po ang pangunahing tungkulin at misyon ng UPLB Climate and Disaster Risk Study Center? Ang UPLB Climate and Disaster Risk Study Center o UPLB CDRS Liana ay isa sa mga sentro ng research and extension na nagbibigay kaalaman at kasanayan when it comes to climate change adaptation and mitigation and disaster risk reduction and management. So, ang center na ito, actually ang kumakatawan sa Interdisciplinary Studies Program ng University on Climate Change Adaptation and Mitigation and Disaster Risk Reduction. At ito ay binubuo ng mga eksperto at siyentista at mga faculty members, researchers na nagmumula sa 9 colleges at 1 school ng UPLB. Okay po. Sunod sa ating pangalawang tanong, ano po yung mga pangunahing climate hazards na pinagtutunan ng pansin ng inyong center? And paano po nakakatulong yung mga R&E activities sa pag-unawa at paghahanda ng komunidad para sa mga pangyayaring ito? Yan, magandang tanong, Liana. So, ang mga pangunahing climate-related hazards na tinututukan ng center ay ang mga sumusunod. Unang-una, bagyo at matinding pag-ulan. So, pinag-aaralan natin ito, ang mga epekto nito at ang potential costs and damages na pwedeng mangyari sa isang komunidad. Pangalawang climate-related hazard na tinitingnan natin ay, of course, tagtuyot at saka matinding init ng panahon. Usually, nararamdaman na natin at nararanasan natin tuwing pagsapit ng summer season. Pangatlong climate-related hazard is of course yung mga pangyayari related sa extreme weather events. Sobrang init ng panahon, walang ulan o
mababa ang buhos ng ulan na ine-expect na dapat mataas tuwing rainy season. At of course, pagtindi ng habagat season, matinding ulan, ano? At sa ibang level naman, itong sea level rise, yung tinatawag nilang pagtaas ng tubig dagat. So ito yung mga climate-related hazards na kung saan ito yung tinututukan ng center. At paano nakakatulong yung center para ma-address itong mga hazards na ito? Unang-una, tayo ay gumagawa ng pag-aaral, ng pananaliksik, at extension activities to really look at these hazards, know the impacts, and translate those scientific findings into outputs na pwedeng maintindihan, maunawaan, at ma-appreciate ng mga local communities and ordinary people. Pangalawa, pinag-aaralan din natin, of course, kung paano tayo maging epektibo sa pakikipag-coordinate, sa pakikipagtulungan sa ating mga stakeholders, kabilang na ang local government units, the local communities, and of course, very important, yung pakikipag-ugnayan natin sa mga national government agencies. Given na yung focus po ninyo ay sa scientific research po, paano nyo natatranslate effectively yung mga datos at yung mga impormasyon na nakukuha po ninyo sa isang konkretong tool or paraan na madaling maintindihan po ng mga tao at komunidad? Ayan, napakagandang tanong, Liana. Kasi dyan natin malalaman kung yung ating ginagawang pananaliksik ay epektibo at may impact sa ground, sa ating mga local communities. So, karaniwan na ating ginagawa bilang universidad o nasa isang academic institution, medyo technical, minsan yung mga findings, yung results ng ating mga research. So the challenge is really how to communicate these findings or results sa ating local community, sa ating local people, which is our target, yung pinaka-target talaga na audience or users ng ating research results and findings. So what we do is unang-una, kailangan effective yung ating communication and coordination with the local communities, especially sa barangay level. Yung ating pakikipag-usap, dapat maayos at maramdaman nila na tayo ay totoo at tunay sa ating adhikain na makatulong. Very important kasi dito yung trust building. Yung trust building. Pangalawa, of course, yung ating mga scientific findings and research results are translated into a more simplified language and format. Pangatlo, we need also to use the social media para mapalawig o mapalaganap yung mga research results na yan. And pangatlo, yung pagsasagawa ng mga community-based na workshops and trainings, napakahalaga niyan kasi doon nila higit na maiintindihan kung ano yung ginagawa natin as research institution. At siguro yung panghuli, very important, ma-maintain natin yung active engagement, ang active participation ng mga community-based projects natin or programs. So ano pong usually yung mga wini-workshop po ninyo, mga plans or development plans? Tama po ba? Yes, oo. Tama ka, Liana. Sa ngayon kasi, yung ating Department of Interior and Local Government, marami ng ginagawang mga polisiya na nire-require ang ating mga LGUs to come up with risk-informed na plano, risk-informed plans. Kasama dyan yung Comprehensive Land Use Plan, yung ating Comprehensive Development Plan, and all other sectoral and thematic plans. Sa LGUs kasi, halos na mahigit 30 plus na plano ang kanilang kailangan ma-formulate. Ganyan kadami. So, ang ating technical assistance na ibinibigay usually ay yung pinaka-foundation kung saan magsisimula yung tinatawag nating pag-develop ng isang risk-informed na plan. So, yung ating technical assistance ay dun sa technical assessment or scientific assessment ng ating climate change vulnerability, ng disaster risks, and then kung ano yung result niyan, magkakaroon tayo ngayon in the end na identification and determination kung ano yung mga risk areas, yung mga vulnerable areas. And then yung result na yan, i-integrate natin doon sa mga plans ng local government units. So yung risk na na-estimate natin sa assessment at nalaman natin sa assessment, ay yun ang ipapasok natin ngayon sa sa mga plans. So may tinatawag tayong
tool na climate and disaster risk assessment. SIDRA So, po. yeah, yung SIDRA. So, diyan tayo medyo aktibo talaga sa pag-extend ng ating technical assistance on the SIDRA formulation of the LGUs. Yung SIDRA, sir, tama sa pagkakaalam ko, kasama dito yung flood control. Yes. So, punta po tayo doon kasi mainit po ngayon yung issue tungkol sa flood control projects. Okay. So, kabila-kabila po yung baha. And ang alam ko kasama yung flood sa ina-assess sa SIDRA. Tama po, di ba? Yes. Oo. So, base po sa ating napapanood sa balita, isa po sa may pinakamalaking dahilan kung bakit lumalala yung pagbaha is yung corruption nga daw po. O, sa inyo pong palagay, agree po ba kayo dito or meron pa po kayong ibang nakikitang pangunahing challenge na nakaka-apekto po sa pangmatagalang bisa po ng flood control projects dito sa Pilipinas? Ayan. Ako din naman, ilang araw na rin akong nanonood, sumusubaybay sa Senate hearings, sa congressional hearings, tungkol nga dito sa ating pinaka-controversial na issue on flood control projects ng government. So, yes, tama ka, Liana. Unang-una, ang pinakamalaking challenge ay kung paano natin ma-eradicate talaga yung corruption. Sa isang pahayag na sa Senado, 60% actually ng pondo for the flood control projects ay minsan nauuwi sa alam niyo na sa hindi tamang paggamit ng pondo. So malaking kawalan yung 60% na yan. So pag hindi natin natutukan o ma-address ang corruption sa gobyerno, sa ating mga systems sa government, baka patuloy lang na mangyari yan. So ang kalalabasan nito, of course, ngayon, babahayin pa rin tayo. Based on the climate change projections and based on our geography, yung mga ganyang aspeto sa ating location, so talagang yung ating bansa bilang isang archipelago ay talagang very prone, of course, to flooding and other, hydrometeorological na hazards. So yan, ang siguro para sa akin, ang isa sa mabisang paraan para makatulong tayo bilang isang center para matugunan at magkaroon ng isang epektibong flood control programs or projects ay ipagpatuloy pa rin natin ang pag-reach out sa LGUs on the conduct of, more realistic and truthful na assessments. Behind all this is actually the science. So, kailangan pa rin talaga natin ng science. Kaya nga gusto natin magkaroon ng policies which are evidence-based ng mga polisiya at saka program. So, marami na po, base sa kwento nyo po, marami na kayong na bisitang mga komunidad at marami na rin kayong mga na-train ng mga LGU. So, meron po ba kayong ma-share na halimbawa ng isang proyekto na or initiative po ng inyong center kung saan direkta or malaki yung naitulong po sa komunidad specifically? Pwede po nyo bang ikwento sa amin? Ayan. So, pag nakita natin kasi ang scope ng work ng CDRSC at yung organizational structure ng CDRSC. So, hindi lamang isang tao ang bumubuo dito. Kanina nabanggit ko na members nito ay mga representatives from the different colleges. So merong mga R&E activities which are college-based or school-based. So marami ito, maraming projects ito, maraming programs na ini-implement ng bawat colleges on climate change adaptation and disaster risk reduction. So isa siguro sa mabanggit ko ay of course itong Project Saray, yung Smarter Approaches to Reinvigorate Agriculture as an Industry na nakatatlong phase na ata sila. So isang climate change adaptation na program. So program siya, so ito ay countrywide na program. Meron din mga kolehiyo doing adaptation policy studies may mga colleges din na gumagawa on climate engineering, yung mga ganon, hydrology studies. Meron ding mga kolehiyo na nasa ating universidad na gumagawa ng economics, yung costs of losses and damages of climate change impacts and disaster impacts. And of course,
meron din tayong tinatawag na mga nature-based solutions, mga pag-aaral at pananaliksik o NBS. So, lahat ng kolehiyo ay actually aktibo, lahat naman tayo ay gumagawa ng ating contribution at partisipasyon in terms of climate change adaptation and mitigation. So, para sa ating huling katanungan, para sa ating mga tagapakinig, ano po ang inyong mahalagang mensahe or payo as an expert na gusto nyong iparating patungkol po sa climate change adaptation and disaster risk reduction and management? Importante ang kahandaan, yung ating paghahanda at pakikipagtulungan ng bawat isa, ng bawat LGUs, yung partnership ng universities or higher education institutions, ng national government agencies, ng ating local communities to adapt to climate change impacts and of course to address the different risks of a long range of hazards, natural hazards. Kasama dyan yung flooding, matinding pag-ulan, tagtuyot, saka matinding init ng panahon. So, kailangan mapalawak natin ang ating kaalaman, ang ating kasanayan, yung ating capacities as an individual, as a family, and as a community. Maraming salamat po, Doc Suy, and mabuhay po ang ating mga experts on climate change and disaster risk management. Maraming salamat din sa inyo, Liana, sa Office of the Vice Chancellor for Research and Extension, sa staff ng Tuklas UPLB, and of course, sa ating universidad, University of the Philippines, Los Baños. Maraming salamat sa inyo. Mula po ito sa School of Environmental Science and Management and of course, from the UPLB Climate and Disaster Risk Studies Center. Muli, marami pong salamat, Doc Suy, sa pagbabahagi po ng inyong kaalaman at opinion tungkol sa climate change and disaster risk. So, very timely talaga yung topic, Ate Polly. Ang galing ng timing ng Ovicre talaga. Pasabog ang unang episode ng Tuklas. Maganda yung sinabi ni Doc Suy kasi talagang para sa mga komplikadong issue tungkol sa climate change, pagbaha, kailangan talaga ng science-based talaga yung assessment. Kailangan talaga back talaga siya by evidence. At saka mas madali kasing anong tawag dito, ma-explain din sa tao, lalo na kung may mga facts kang pwedeng ipakita sa kanila. So, kaya naman para sa mga LGUs o mga nais makipag-partner sa Climate and Disaster Risk Study Center, maaari nyo po silang i-email sa crsc.uplb@up.edu.ph. Ulitin ko lang po, crsc.uplb@up.edu.ph. Ayan, maraming salamat, Majeng. At syempre sa ating mga kasamahan sa Tuklas UPLB. At aabangan natin yung susunod yung susunod yung pasabog. Pasabog talaga. Ayan, maraming salamat, Majeng. At bago tayo magpunta sa break at sa susunod nating segment, ay batiin muna natin ang ating mga masugid na nanonood ngayong hapon na to. Si Ma'am Malot Bantilan, sabi niya, good afternoon po. Happy to see you on a rainy Friday afternoon. Watching po from Malanday National High School sa Marikina City. Hello din po kay Ma'am Sally Orma na naghe-hello kay Madge. Hello, Majeng. At saka syempre kay Lian. Ayan, maraming salamat po sa ating mga manonood ngayong hapon na ito. At ayan, nakabukod na nga po, May iba akong nababasa dito sa ating sa ating monitor. Ayan. Ang pahinungod po ay may announcement lang po sa ating ngayong hapon nito. So, yung mga nakamiss daw po ng pahinungod volunteer orientation ay huwag mag-alala dahil merong special volunteer orientation simula kahapon hanggang sa September 19. So pumunta lang po sa bahay ng pahinungod ng alas 10 o alas 3 ng hapon. So ito po yung atin nung PubMat for that. Meron ba tong wala bang nabanggit si Kurt kung walang, basta pumunta lang. So physical na pagpunta. So diretso lang po yung gustong mag-volunteer sa pahinungod. At kung ikaw naman po ay isang scholar na nangangailangan ng tulong, nandito lang po ang UPLB community para sa iyo.
Kung may pinagdadaanan ka o kailangan mo ng kausap, makikinig sa'yo, narito po ang ilang opisina na handang tumulong. Ayan po, nakalagay na po sa ating screen yung kanilang mobile numbers. Tama ba? At saka email addresses ba nandyan din? Ayan po. So, yung mga nangangailangan ng tulong ng makakausap, nariyan po ang ating mga mental health support service offices. Tama ba? Yan. At nandito din po naman si Chris. Kung gusto niyo po talaga ng personal na makakausap, is minasuyo eh. Kailangan yata ni Chris din ng kausap. No, kapatid? Anong kailangan mong pag-usapan? Eh, pag-isipan natin kung ano yung pag-uusapan nyo. Yan ay sa pagbabalik po ng ating programang Galing UPLB. Dito lang po sa Radyo DZLB, ang tinig ng kaularan. Galing UPLB.